Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Lalaki patay matapos mabundol ng motorsiklo sa Mangaldan, Pangasinan. Kalakalan ng paputok sa Dagupan City nagsimula na. Presyo ng ilang paputok tumaas. Presyo ng bangus tumaas din ng 20 pesos per kilo. Supply, sapat pa kaya? At mga turista, tuloy ang pamamasyal at ine-enjoy ang malamig na panahon sa Baguio City. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan hinggil sa bentahan ng paputok. Kalakalan ng paputok sa Dagupan City nagsimula na. Nasa 30 stalls ipinuwesto sa Barangay Poblacion Oeste. Sundan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Nagsimula ng bentahan ng paputok sa Dagupan City. Nakapwesto ang nasa 30 stalls ng paputok sa bahagi ng Barangay Poblacion Oeste sa tapat ng tanggapan ng NBI. Karamihan sa mga negosyante abala pa sa pagdidisplay ng mga panindang paputok. Simula kahapon, December 25, 24 oras na rin ang bentahan ng paputok sa syudad. Tutulong din po kami sa PNP, BFP, sa CDR. Yun, monitor po namin yung mga paputok po. Tumaas ng 5 piso hanggang 15 piso ang presyo ng paputok ngayong taon. Gaya ng luces na ngayon ay nasa 200 hanggang 250 pesos kada dosena. Nasa 750 hanggang 800 pesos naman ang presyo ng 500 rounds ng Judas Belt. Aabot naman sa 2,000 pesos hanggang 7,000 pesos ang presyo ng fireworks. Samantala, piso naman ang itinaas sa kada piraso ng whistle bomb at quitties. Ang problema nga lang ng mga negosyante ay ang matumal pa na bentahan sa ngayon. Una ka pwesto nandito 24 hours pero walang bumibili. Patuloy namang minomonitor sa ngayon ng pulisya ang mga bentahan ng paputok. To see talaga na makasiguro tayo yung mga prohibited na firecrackers ay hindi may benta sa ating mga kababayan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Sitwasyon naman sa kalakalan ng paputok sa Calasiao, Pangasinan, ating alamin sa live report ni CJ Torida. CJ? Chris, andito tayo ngayon sa bayan ng Calasiao, Pangasinan. Makikita natin sa aking likuran ang hilera ng mga negosyante ng paputok, partikular dito sa Barangay Poblacion. Update lang tayo sa presyo ng mga panindang paputok, pati na rin yung pailaw. Ang luces mabibili sa 100 pesos per pack, ang quitties 12 pesos per piraso. Ang whistle bomb naman nasa 10 pesos per piraso, ang 3-star 150 pesos per pack. Ang Judas Belt, ang 100 rounds niyan ay mabibili sa 150 pesos. Ang fountain naman mabibili sa 50 pesos hanggang 200 pesos per piece, depende sa laki yan. Ang Toronto, 20 pesos hanggang 70 pesos per piece, depende sa klase. Ang Victory Lights, Roman Candle at Dragon Fountain ay mabibili naman sa 150 pesos. Siyam ang bilang ng mga negosyante na nabigyan ng permit mula sa Camp Crame. Sila yung nakapesto dito ngayon. Tiniyak nilang wala silang ibinebentang bawal na paputok dahil kung mahuhuli sila, babawiin ng autoridad ang kanilang permit at pwede pa silang makasuhan. Dumaan din sila sa fire safety seminar kaya kompleto sila sa mga gamit mula sa tubig, meron din silang nakaimbak na buhangin at meron din silang fire extinguisher sakaling magkaroon man ng insidente ng sunog. Mahigpit din ang pagpapatupad ng no smoking at no tasting sa mga bumibili rito. Magtatagal ang kanilang operasyon hanggang sa December 31. Samantala, Chris, tiniyak ng mga negosyante na hindi sila magtataas ng presyo hanggang sa huling araw ng kanilang operasyon. Yan po ay sa December 31. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, CJ Torida. Nasawi ang 69 anyos na babae matapos na sumiklab ang sunog sa tinutuluyan nitong bahay sa mga Tarem, Pangasinan. Makikita sa lugar ang mga naambong gamit ng biktima. Sa investigasyon ng BFP, posibleng upos ng sigarilyo o posporo na gamit ng biktima ang dahilan ng pagsiklab ng apoy. Nagawa pa umunong mailabas ng buhay ang biktima
habang nasusunog ang bahay. Subalit makalipas ang ilang minuto, binawian din ng buhay ang biktima na nagtamo ng matinding lapnos sa katawan. Matagal na raw mag-isang nakatira sa barong-barong ang biktima dahil na rin daw sa kanyang kahilingan na bumukod. Baka nga dahil sa suffocation at doon sa pagkasunog niya sa upper body. At yung official statement, inaantay na lang din namin kasi sa doktor po, yung inaantay namin kung ano yung nilagay na cause of death. Maraming insidente ng sunog ang naitala sa bansa ngayong buwan. Batay sa tala ng Bureau of Fire Protection mula December 1 hanggang Pasko, umabot na sa 756 ang naitalang sunog sa bansa. Mas kakaunti yan kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Kabilang sa madalas na pinagmumulan ng sunog ay ang problema sa kuryente, paninigarilyo, pagluluto, octopus wiring at pagsusunog ng basura. Para iwas sunog, muling paalala ng Bureau of Fire Protection, iwasan ang pag-overload sa mga outlet o ang maraming nakasaksak sa outlet. Patayin at tanggalin sa pagkakasaksak ang mga appliance, pati na rin ang tangke ng LPG kapag hindi ginagamit. Huwag aalisin ang kusina kapag may niluluto. Ilayo sa mga bata o ilagay sa mataas o tagong lugar ang mga bagay na maaring pagbula ng sunog. Kung naninigarilyo, siguraduhing mapatay ng maayos ang upos nito at itapon sa tamang lugar. Panatilihin din pong malinis ang inyong lugar. 59 anyos na lalaki patay matapos mabundol ng motorsiklo sa Mangaldan, Pangasinan. Tutukan sa report. Sa cellphone video na ito, makikita ang isang lalaki na nakataba sa gilid ng National Highway sa Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan. Biktima pala siya ng aksidente matapos siyang mabundol ng motorsiklo nang patawid siya sa kalsada pasado alas 12 kaninang madaling araw. Nakilala ang biktima na si Joey Quario, edad 59, na nagtamo ng sugat at bali sa iba't ibang bahagi ng katawan. Dinala pa sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Nagsigawan sa likod na may na disgrasya. Doon po ako lumabas. Tapos yung pagkalabas ko doon sa harap, nakita ko po may nakahiga pero hindi ko po alam na si tatay po. Segundo lang po. Nung pagkaganon ko, bag sabi niya na. Tapos sabi ko, si Uncle Joey yun. Nabangga yun si Uncle Joey ka hanggang tumakbo na kami lahat sa karsada po. Magdiriwang sana ng kanyang ika-60 na pong kaarawan ng biktima sa linggo, December 29. Sa katunayan, susurpresahin sana siya ng kanyang anak mula sa London sa kanyang kaarawan. Nagtamo rin ng sugat ang rider ng motorsiklo. Sa paunang investigasyon ng pulisya, mabilis ang patakbo ng rider. Dinala siya sa korte kaninang umaga para sa inquest proceedings. Wala pa siyang pahayag. Sa tala ng Mangaldan Police, umabot na sa 12 ang namamatay sa aksidente sa bayan ngayong taon. Kaya patuloy ang paalala ng autoridad sa mga motorista upang makaiwas sa anumang disgrasya. So dapat cautious palagi tayo, especially pag ganito na 12 midnight. Huwag masyadong mabilis kasi yung presumption natin sa na walang mga tao, may mga tao diyan. Kasama si Jing Dacanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Takot at trauma ang nararamdaman ng 13 anyos na dalagita sa Lingayen, Pangasinan matapos siyang gasain ng 18 anyos na binata sa bahagi ng Baywalk gabi noong December 24. Katatapos lang daw mangaruling ang biktima nang inalok daw siya ng dalawang lalaking sakay ng motorsiklo na magkaangkas na sumakay para ihatid siya sa kanilang bahay. Ngunit imbes na iuwi sa kanilang bahay, dinaraw ang sospek sa madilim na bahagi ng Lingayen Baywalk sa Barangay Libsong East at dito na ginahasa. Una raw pinagsamantalahan ng driver ng motorsiklo ang biktima. Subalit bigla raw may tumawag sa isa pang sospek kaya agad nilang inuwi ang biktima sa kanyang bahay. Bago ibaba ang biktima, nagbanta raw ang mga sospek na siya ay sasaktan kung magsusumbong ito sa kanyang pamilya hinggil sa panggagahasa.
Batay naman sa medical examination sa biktima, positibo ito sa laceration. Sa ngayon ay patuloy ang sinasagawang investigasyon ng pulisya para matunton ang dalawang sospek. Pinagsamantalahan daw o minules siya nung driver na suspect yung victim na 13 years old. Maya't maya, may tumawag doon sa suspect na nalaman din natin na kung sino na relative nung victim na sinabi nung tumawag na relative ko yung kasama mo, sabi. Samantala, mga pasaherong pauwi sa kani-kanilang probinsya dagsa sa mga bus terminal sa Dagupan City. Tutukan sa report. Tulad ng inaasahan, dagsa ang mga pasahero sa bus terminal na ito sa Dagupan City kaninang umaga. Sila ang mga magsisibalikan sa kanilang lugar matapos ipagdiwang ang Pasko sa Pangasinan. Karamihan sa mga pasahero papuntang Baguio City, tulad ni Edward na nagtatrabaho roon bilang tile setter. Tuwa na naman sir, kailangan. Kondisyon naman daw ang mga driver kahit pagkatatapos lang ang selebrasyon ng Pasko. Medyo dibdiba ng talagang impakyat, medyo traffic talaga sir. Dalawang balikan ang kanilang biyahe upang maihatid lahat ang mga pasahero. Nasa 10 minutes ang trip interval ng bawat bus. Ibig sabihin, kahit hindi pa puno ang sasakyan, aalis na agad. Marami rin daw kasi mga chance passenger na naghihintay sa mga kalsada. Lagi po kayong magdala ng tubig, pagkain nyo po at asahan po natin yung mga traffic, magdala po kayo ng mahabang pasensya. Sa van terminal na ito, mahabang pila ng mga pasaherong paakyat ng Baguio City. Alas 9 pa lang ng umaga kanina, 16 na van na ang nakaalis. Nagsimula ang biyahe alas 3:30 ng madaling araw. Mahigit 2 oras nang naghihintay ng sasakyan ng pamilya ni Jackie kanina mula pa sila sa Bulinaw. Matagal po kasi pagbus Kaya saban na lang po para mas mabilis. Patuloy ang monitoring at pagsasagawa ng inspeksyon ng mga kawani ng LTO Region 1 upang matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero. Kompleto naman sila sa mga papeles, roadworthy naman yung mga sakyan nila. Sir. Kasama si Jing Dacanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Presyo ng kada kilo ng bangus sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City tumaas ng 20 pesos kada kilo ilang araw bago ang bagong taon. Sundan sa report. Maagang namili ng bangus na pangbenta si Aling Lynn Quezmundo sa Magsaysay Fish Market. Maliliit ang bangus na kanyang nabili. Medyo may kataasan daw kasi ang presyo ngayon, lalo na ng malalaking sizes ng bangus, kaya minabuti niyang small sizes ng bangus ang bilhin. Mas mabuti pa nung isang araw, ma'am, kaysa ngayon. Pero ngayon? Ngayon kasi kukunti lang ngayon ng bangus. Mas mahal po. Ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon, muli pang tumaas ang presyo ng bangus sa Dagupan City. Laki ngayon 190. Yung 190 sir, magkano ho dati? 170. O 20 ang tinaas. Wala naman daw problema sa supply ng bangus hanggang sa mga susunod na araw. Ayon sa samang industriya ng agrikultura o SINAG, tiniyak daw ito ng mga bangus growers sa Pangasinan. Sadya lang daw na tumaas ang demand ngayon sa bangus. Kausap natin yung mga bangus sa farmers. Tuloy-tuloy naman yung production natin. Wala tayong problema. Nasa 30 hanggang 40% ang itinaas sa bilang ng mga buyers sa Magsaysay Fish Market. Asahan pa raw ang posibilidad ng pagtaas sa presyo ng bangus sa mga susunod na araw. Pero hindi naman na ito lalampas sa 230 pesos per kilo. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Bistado ang 3 taniman ng marijuana sa barangay Takadang sa Kibungan, Benguet. 2 sa plantasyon ay nasa Sitio Walayan at sa Sitio Gayang naman ang isa. Sa kabuuan, halos sa 7,000 fully grown marijuana plants ang natagpuan at sinunog ng mga otoridad. Nagkakalaga mga ito na mahigit sa 1.3 million pesos. Wala pang naaresto kaugnay sa mga iligal na taniman. Pagtugis sa mga wanted person sa Mangaldan, Pangasinan, pinapaigting pa ilang araw bago matapos ang 2024. Tutukan sa report. Mula Enero hanggang ngayong Disyembre, umabot na sa 43 ang naaresto ng Mangaldan Police Station na wanted person. Pinakahuling naaresto ang 62 anyos na lolo na wanted sa kasong acts of lasciviousness na may kaugnayan sa RA 7016. Inilabas ng RTC Branch 15 sa Dagupan City ang warrant of arrest laban sa kanya.
nahuli ang akusado noong December 11. Sa record ng pulisya, may natitira pang 81 warrant of arrest na kailangan nilang isilbi sa mga akusado. Kaya paiigtingin pa ang kanilang operasyon kontra sa mga wanted person bago matapos ang taon. Bahagi raw ito ng kanilang huli day. Kung titignan natin itong mga other warrant of arrest na existing natin is mga matagal na yung especially mga old warrant. And ito yung pinapa-account ko sa ating mga operatives. Karamihan sa mga wanted person nahaharap sa kasong murder, robbery at large-scale estafa. Palipat-lipat daw sila ng tirahan ayon sa pulisya at ang ilan wala na sa Pangasinan. Patuloy raw ang intelligence efforts ng pulisya upang mahuli ang mga natitira pang wanted person sa bayan. So hopefully mabawasan natin dito. Ang end goal talaga natin is ma-0-0. Lahat itong mga wanted persons natin sa ating area of responsibility is mahuli to lahat. Samantala, ang pinakamatagal ng warrant na hawak ng mga Aldan Police ay 2012 pa. May kaso itong statutory rape. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Nagdiwang naman na ika-100 kaarawan na isang lola sa bayan ng Kasiguran sa Aurora. Siya si Lola Julia Coritana Eugenio na residente ng Barangay Calantas. Kasama niya sa selebrasyon ng kanyang pamilya at mga apo. Sa gitna ng pagdiriwang ay napasayaw pa si Lola at napatungga ng alak habang inaalayan ng kanta at sayaw. Sikreto raw ni Lola ang pagkain ng gulay na walang anumang halong artipisyal na pampalasa. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Isang araw matapos ang Pasko, marami pa ring bakasyonista sa Mines View Park sa Baguio City. Bukod sa overlooking na tanawin ng Amburayan Valley at ang mga tanyag na minahan ng ginto at tanso, patok sa mga namamasyal ang iba't ibang photo op mula sa makulay na mga kabayo at sa mga indigenous Ifugao clothing. Ayon kay Engineer Alec Mapalo ng Baguio City Tourism Office, wala man silang running count na mga bumibisitang turista, tinatayang nasa 50,000 hanggang 80,000 na mga motorista ang dumaan sa Cannon Road. Ang temperatura naman sa Baguio City mula 18 hanggang 22 degrees Celsius at nananatiling maulap sa umaga na may manakanakang ambon. Wala rin daw holiday ang number coding sa Central Business District. Isang trailer truck na may kargang case ng beer tumaob matapos mabangga ang tricycle sa Mexico, Pampanga. Tutukan sa report. Isang trailer truck na may dalang mga case ng mga beer ang tumaob sa tapat ng Global Plaza kagabi sa Mexico, Pampanga. Ayon sa Mexico MDRRMO, nabangga daw ng truck ang isang tricycle kaya ito tumaob. Humambalang sa daan ang trailer truck at nagkalat ang mga basyo at bote ng beer sa daan. Nagtamo ng minor injuries ang mga sakay ng nabanggang tricycle. Yung pong driver daw naipit sa sasakyan niya pero nakalis din. Tapos meron siyang nabunggo na tricycle. Sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng tinamo ng dalawang lalaking magkaangkas sa motorsiklo matapos sumemplang sa bahagi ng barangay Bugtog Silag, mga Tarang, Pangasinan kahapon ng hapon sa mismong araw ng Pasko. Sa investigasyon ng pulisya, nawalan umano ng kontrol sa manibela ng motorsiklo ang driver na dahilan ng pagsemplang nito hanggang sa tuluyang mahulog sa isang drainage canal kasama ang backrider. Nabatid na nakainom ang dalawang biktima na kagagaling daw sa isang inuman. Agad dinala sa pagamutan ang mga biktima para lapatan ng lunas. Patuloy silang nagpapagaling. They're about to turn left pero ang nangyari, na-lose control ng driver, dumiretso sila doon sa may kanal na around 2 meters deep. Kasama si Henry Duminsil, Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon. Samantala, ang mga malalaking balitang inabangan sa 1 North Central Luzon sa taong 2024, alamin sa report. Sa pagtatapos ng 2024, balikan natin ang mga kwentong gumimbal sa hilaga at gitnang Luzon. Mula sa mga balitang nagbigay kahulugan hanggang sa mga istoryang sumubok sa ating katatagan at nag-iwan ng tatak sa ating mga puso't isipan.
Sa pagpasok pa lamang ng 2024, naramdaman na ang epekto ng El Nino. Sa unang quarter ng taon, nagkabitak-bitak na ang mga sakahan na nagresulta sa pagbaba ng ani ng mga magsasaka. Sa Nueva Ecija, lumitaw ang lumang bayan ng Pantabangan matapos sumadsad sa mababang antas ang tubig sa dam. Kaugnay nito, naglabas ang palasyo ng Malacanang ng executive order para sa reactivation ng Task Force El Nino. Layo nitong rebisahin at i-update ang Strategic El Nino National Action Plan para sa komprehensibong disaster preparedness and rehabilitation plan para sa El Nino. Maliban sa problema sa El Nino, doble dagok para sa mga magsasaka ang pagtama ng peste sa kanilang mga taniman. Tulad ng corn plant thuper o talakitik na dahilan ng pagkalugi ng ilang magsasaka sa Pangasinan na isinisibuhat ng naranasang matinding init ng panahon. Sinisip-sip ng mga talakitik ang katas ng dahon kaya ang ilang tanim na mais nasira at tuluyang natuyo. Naitampok sa One North Central Luzon ang isinagawang signature campaign ng ilang grupo sa Pangasinan. Ito'y hinggil sa umano'y planong pag-amyenda sa konstitusyon. Kinumpirma ito ng Pangasinan Provincial Comelec Office kung saan nakatanggap sila ng mga dokumento kaugnay sa People's Initiative Signature Campaign. Ito ay mga kinalap na pirma mula sa mga residente para makakuha ng suporta sa pag-amyenda ng 1987 Constitution. Pagsapit ng buwan ng Mayo, nagulantang ang lahat sa pagsiklab ng issue tungkol sa Philippine Offshore Gaming Operation o POGO sa Bamban, Tarlac. Ang itinuturong nasa likod ng operasyon ang mismong alkalde ng bayan noon na si Alice Go. At sa naging pagpapatuloy ng investigasyon ng Senado na tumagal ng ilang buwan, naisiwalat na mayroong Chinese identification ng alkalde na tinukoy ng NBI bilang si Go Huaping. Ang issue, umani ng samot-saring reaksyon sa publiko mula sa mga iconic na linya ni Go sa Senado. Your Honor, hindi ko na po alam. Hanggang sa maging laman ng meme sa social media. Hanggang sa huli, nanindigan si Go na isa siyang tunay na Pilipino sa kabila ng mga patunay ng kanyang pagkakakilanlan. Bukod sa personal na buhay, naungkat din ang iba't ibang isyu at kontrobersiya sa mga serye ng pagdinig sa Senado. Ilan lamang yan sa mga balitang tinutukan ng One North Central Luzon. Sa kabila ng mga hamon at tagumpay sa buhay, patuloy ninyong makakasama ang One North Central Luzon sa paghahatid ng mga balitang napapanahon at mahalaga sa bawat isa. Hanggang sa susunod na taon mga kapuso, mananatili tayong matatag at puno ng pag-asa. Jarek Pasiliao, One North Central Luzon. Mga kapuso, bahagyang humina ang epekto ng northeast monsoon o amihan kaya nabawasan ang pag-ulan ngayong araw. Pero ayon sa Pag-asa, posible pa rin ang malakas na ulan sa ilang lugar, lalo na sa timog na bahagi ng bansa dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITZZ. Base naman sa datos sa Metro Weather, maulan sa Ilocos Region at Cordillera Administrative Region. Asahan din ang malakas na ulan sa Cagayan Valley, lalo na sa Cagayan at Isabela pagsapit ng gabi. Mag-ingat po sa banta ng baha o landslide. Posible ding makaranas ng ulan ang iba pang bahagi ng bansa. Nagsama-sama ang mga residente sa Sitio Torre, Barangay Gabo Sur para sa selebrasyon ng Pasko sa kanilang barangay. Maliban sa kasiyahan, sa sayawan at mga paraffol ay may kakaiba rin silang gimmick. Nagkaroon ng Miss Gay Perlas Titore 2024 na dagdag kasiyahan sa selebrasyon. 8 kandidata ang nagpangiti at nagpasaya sa mga manunood. Sa pagrampa, suot ang kanilang evening gown ay todo bigay ang mga kandidata sa kanilang poise and grace. Naaliw naman ang mga manunood sa isinagawang selebrasyon sa kanilang barangay. Pinilahan sa unang araw ng Metro Manila Film Festival 2024 ang Kapuso entry na Green Bones. Sold out ang screening niyan kahapon sa ilang sinihan sa Metro Manila. Trending pa yan ng buong araw sa X kasabay ng pagbuhos ng positive reviews mula sa mga manunood. Kaya bilang pasasalamat, sosorpresa ulit ngayong araw sa ilang sinihan ang mga bidang sina Dennis Trillo at Ruru Madrid. Kaysa naman sa panawagan ng suporta para sa MMFF entries, si Pangulong Bongbong Marcos. Mga magagandang pelikulang kalahok ngayon ang Golden Year ng MMFF ay siguradong magbibigay ng gintong saya at mag-iiwan ng mga ginintuang aral. Ang kilikin po natin ang kwentong Pilipino.
Suportahan po natin ang Metro Manila Film Festival 2024. Mga kapuso, 6 na araw na lang, 2025 na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.